Magandang araw po, Mr. President. Unahin na po nating pag-usapan ng paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Kasama po rito ang sunod-sunod na credit rating upgrades na nakuha po ng Pilipinas. Ano-ano po ba ang mga inisyatiba at mga pamaraan na inyong ginawa para po marating po natin ang kasalukuyang estado ng ekonomiya ng bansa? Well, pinangako natin kasi good governance is good economics, no? Tapos, isa sa mga unang hakbang na ginawa, yung zero-based budgeting ang ngalan. Ano ba ibig sabihin nun? Yung marami nasa budget, taon-taon, tapos parang wala na yata nagtanong, naabot ba nito ang mga hinahabol o inaasam-asam nung inumpisahan yung proyekto? Pondo tayo ng pondo, ano ba pakinabang sa taong bayan? So, zero-based budgeting, sinabi lang, i-review nga lahat ito. Tingnan, may kapakipakinabangan bang taong bayan sa lahat ng ginugugol sa lapi. So, may mga proyektong tinigil, may mga proyektong pinatibay, pinalakas. Parati ang tanong ko, pag may minumungkahi, kung ano mang bagay, proyekto, programa, polisiya, no? Tinatanong ko, paano ba makikinabang ang taong bayan dito? Ano bang resulta na pwede natin makita dito? Ngayon, kung hindi masagot yung tanong na yun, medyo mahina yung sagot, hindi pwede ituloy yun. No? So, ang nangyari, paano ba napaganda? Well, maraming sa isang zona ko nabanggit ko, parang tila pag tinitingnan ng gobyerno, kinakamayan ka ng kanang kamay, tapos parang kinukuha yung pitaka mo ng kaliwang kamay. No? So, nilevel natin yung playing field. Walang palakasan. No? Sino bang pinakamagandang inaalok? Tingnan mo for instance, yung bidding ng Calax, no? Cavite-Laguna Expressway. So, nagkaroon ng technicality, kine-question yung pinakamataas na bid, ayaw pabuksan. Ang diferensya ng bid, 20 billion yung sa kanila na premium na ibibigay sa gobyerno, yung mga susunod 11 billion. So sinabi ko, teka muna, nagkatanungan, naging klaro ko ano yung binumungkahi nito isang bidder. Naging desisyon natin, ulitin na lang kaya natin yung bid para talaga sigurado makuha ng taong bayan yung sagad. Nagkaroon na rebidding. Yung mga dating sabi na, nanalo na kami doon sa 11, hindi na sumali. May mga ibang sumali or bumalik sa pagbibid. Yung 20 na inaasahan natin, naging 27 billion pa. So, yung 27 billion, pwedeng gagulin ng gobyerno para sa, ulit, itutok sa yung magiging kapakipakinabang sa ating mga kababayan. So, lahat ng ginawa natin, large degree, no, parang, paano ba ito makakatulong kay Juan at kay Juana de la Cruz? Ngayon, yung nakita na maayos kausap pa yung Pilipinas, na marami talaga potensyal, na hindi pinapahirapan ng gobyerno lahat ng gusto mamuhunan dito, na yung malaking ginugol natin sa pagtataas ng kapasidad o kakayahan ng ating mga kababayan, lahat yan nakatulong para lumago yung ekonomiya, nakitang may mga oportunidad dito, lokal at saka dayuhan na mga mahangalakal na engganyo, at pinakita natin na pag nagdesisyon sila dito, talagang magiging totoo yung kanilang mga inaasahang mangyayari. Mr. President, nabanggit nyo kanina yung pakinabang ng isang Juan o Juana de la Cruz. Paano po natin masisiguro na ito pong mga economic gains ng ating bansa ay mararamdaman po ng mga mahihirap po sa atin? Lumaki yung ekonomiya, somehow makakasali lahat. Pero isa sa una natin na-discover, yung may disconnect no? May trabaho doon sa PhilJobNet. Tapos yung tao naman nag-a-apply, para mas marami pa yung trabaho nasa PhilJobNet kaysa yung tao nag-a-apply. At marami na nag-a-apply, hindi kwalipikado doon sa mga posisyon na gusto nila. So paano mararamdaman yan? For instance, no, malaking dinagdag natin pondo sa TESDA. Tapos inatasan natin TESDA, DepEd, Department of Labor, pati CHED, no, na mag-usap-usap, kausapin ng industriya at magtanong, ano ba ang inaasahan yung kakailanganin yung mga kwalifikasyon? 2 years from now, 4 years from now, 6 years from now. Sample, no? Bago tayo naupo, ang sinasabi lang hot course, occupational physical therapy. Dami raw trabaho, nag-graduate. Nung nag-graduate, board exam, wala na yung mga trabahong yun. Lumipat sa nursing. Bawat isang pamilya, sabi sa akin, kalahati milyon ang gugugulin bawat sa isang mag-aaral. Nakatapos ulit, nag-board ulit. Wala na naman yung nursing na trabaho. So sabi ko, bakit natin kailangan panatilihin ganun? Baka naman pwede natin kausapin itong industriya at matanong, ano ba kailangan nyo? Para mag-guide natin, mga kababayan natin, tungkol sa mga kurso na meron sila ng trabaho. So, ginawa natin talaga massive yung investment sa education. Ang
isa pang issue, kalusugan. No? Kumikita ka na, nagkaroon ka ng matinding karamdaman, walang alalay, wala kang insurance, baksa ka ulit to living below the poverty line. 3 times natin inangat yung budget ng DOH mula na nag-umpisa tayo. Okay. Dagdag pa natin dyan, yung Conditional Cash Transfer Program. Okay. 7.7 million, yung pantawid, 7.7 million sinasabi ng pag-aaral na nakaangat na sa tinatawag na poverty line. Ano bang pangunahing kondisyon para sa akin doon? 85% of the time na dapat yung anak mo nasa eskwela. Okay, para matanggap mo yung stipend. Okay. Ano hinahabol natin dyan? Sabihin natin wala kang kwalifikasyon, kaya mo lang yung menial na trabaho, baka kargador, baka ito na sa months trabaho yun, naglilinis ng karsada. Oh. Pag yung nagkaroon kang pamilya, chances are, parang may tinatawag na transgenerational poverty. Yung ito lang ang kakayahan ng magulang, yung susunod na henerasyon, hindi niya napaganda ang sitwasyon, baka, di ba, nung isa sa sweldo niya, baka pwede na. Nung hinati na sa buong pamilya niya, hindi na ganun ka pwede na. So, yung susunod ngayon, baka mas konti pa ang kakayahan. So, lalo pa sasama ang sitwasyon. Pasok si Conditional Cash Transfer Program. Manatili ka dyan, nandoon nga yung 7.7 million. Pero pinaka matinding bahagi lang talaga doon. No? Yung, pag nakapag-aral ka, in-increase pa natin sa high school, no? Na yung assistance. Pag nakatapos ng high school, merong 40% difference sa income or income generating capacity ng tao. Idagdag pa natin dyan. Sorry, ang daming data nasa utak ko. Pero yung paano natin masisigurado nga na, di ba, dati trickle down, bahala ka sa buhay mo. Ngayon, meron kang PhilHealth, 93 million supposed to be naka-enroll na dyan. Nilawakan natin yung membership, nilawakan natin yung mga karamdaman na tinutugunan nito. Pag nagkaroon kang problema, katulad nung naipakita natin ng SONAY, isang tao, may kailangan niya ng heart bypass surgery. Kada puntahan niya, palaki ng palaki yung gusto isingil sa kanya. In short, parang hindi niya matutugunan yun. Tinugunan niya na nasa no balance billing pa, sabi niya, inaipon ko, sa therapy ko nalang ginamit. Wala siyang ginastos sa pagagamot. Dati, uutang ka kaliwat kanan. Tapos baon na baon ka doon sa utang, pagkatagal-tagal mo babayaran, tulang katiya ka mababayaran mo. So, sinusuporta ka ng Estado doon. Balik tayo doon sa pag-aaral, no? Nung in-increase natin, yung unang batch sa Pantawid Pamilya na nag-graduate sa high school, over 300,000. Tapos mga 13,400, more or less, no? Ang honor student doon. Wow. Yung honor student na dalawa yung nagsalita para sa lahat, pareho sila natanggap sa UP College of Engineering na quota course. So, kung dati walang assistance ang gobyerno sa kanila, no? Baka naman hindi nakapagtapos at anong trabaho makukuha kung hindi nakapagtapos. So, yun ang inahabol natin. Okay. Sa infrastructure, no? Hindi premyo. Ano ba ang kailangan ng infrastructure kung saan lugar? Kailan lang sa Tarlac, no? Nanggaling ako, meron doon yung balog-balog, panahon panananay ko, actually inalok sa atin na isang bansang dayuhan na tutulungan tayo dyan ng kapalitan ng gobyerno na wala yung tulong. So, pag natapos yan, iwas yung baha sa amin, inaasahan na 5 ani kada 2 taon. Na mula sa ngayon na sakudulan kami, na para 1 ani kada taon. So, isipin mo nga kung maging 4 o 5 ang ani sa loob ng 2 taon. May laking diferensya doon sa kikitain ng tao. Balik ako yung test na, no? Pag nasa BPO ka, industry, babayad mong buwis. Kasi pag nag-graduate ka, yung babayad mong buwis sa unang taon ng pagtatrabaho mo, bayad na yung ginugol ng gobyerno doon sa pagpapaaral sa'yo. So, madaling salita, hindi sana mabalik sa gobyerno to. Parang tiyak na mababalik. So, nag-i-invest ka, pasok sa trabaho, na binibigyan niya ng marami pang ibang taong pagkakataon magkaroon ng trabaho. So, talagang hinabol natin, ang hirap kasi sabihin na ilipat sa soundbite, yung lahat na makikita natin na para masigurado ng hindi lang maangat sa poverty line, pero mailayo sa tinatawag na poverty line, pinilit natin mangyari. Alright. Mr. President, pag-usapan naman po natin ang inyong kampanya na anti-graft and corruption all throughout your administration. Sa inyo po bang palagay ay naging matagumpay po ang kampanyang ito sa bawat antas po ng bürokrasya? Ay naman, mahirap sagutin. Bawat antas. Yung, siguro, ang hinabol natin, kasi hindi naman pwede i-reset yung gobyerno, hindi pwede sisantihin yung buong bürokrasya. Okay?
So, hinabol natin muna yung tinatawag na big fish, pinakamalaki, para masabi, ang mensahe, kung kaya yung pinakamalaki, kaya siguro yung mas nasa ilalim. Ngayon, naging matagumpay pa. Meron tayong 840 plus na kasong pinail. No? Doon sa RIPS, sa rate, at sa RATS. Ano ba yung mga yun? Revenue Integrity Protection Service, no? RIPS. Yung rate run after the tax evader, yung RATS run after the smugglers. Okay. Successful ba? Meron tayong na-impeach na Chief Justice. Meron yung nauna sa akin, maharap ng paglilitis ngayon. May mga senador na humahanap ng paglilitis ngayon. Tapos yung 840 nga kasong pinail, no? Pero aminin ko sa inyo, yung meron mga may mga, pag sinabi mo buong burokasa, lahat na antas, no? Sipin mo, no? Isa sa na-discover natin sa Bucor, at itong siguro 4th year na, ang dami ng empleyado magkakamag-anak. Pag nagtayo ka ng, kung masama ang balak mo, magtatayo ka ng sindikato, medyo dumadali kung puro magkakamag-anak kayo dyan. At ang dami nga nadidiscovering mali sa Bucor na winawas to ng ating kasalukuyang hepe, di ba? Ng Bucor, na si Rainier de la Cruz. Meron pang ibang mga sanga ng gobyerno na nagsasalita na kung gusto nyo tuminong gobyerno, bakit naman kami susunod sa inyo? 6 na taong ka lang. Pag alis mo sa pwesto, pwede na kami bumalik sa dati. So, kailangan, at yun aminin ko, sana natukoy natin mas maaga yan, kailangan natin protektahan yung civil servants na ma-isolate sa political interference. Pero, para sumobra naman yata yung protection, na pag hindi na tama rin yung ginagawa, sobrang hirap para maidisiplina or matiwalag sa serbisyo. So, yun, baka kailangan repasuhin natin na hanapin yung mas balansado na hindi na pwede may magsasalita na gagawin ko yung gusto ko dahil kailangan ko lang tiisin ka ng 6 na taon. At masakit, no? Anong panananay ko, para narinig natin. Hanggang ngayon, meron pa rin iba yung mga attitude nila. 6 years ka lang, kami, civil servant, meron kaming tenure. Alright, sir. Sunod naman po nating pag-usapan ang patungkol po sa West Philippine Sea. You really stood firm on this territorial dispute and you were actually one of the first leaders sa ASEAN region na kumbaga po question sa mga reclamation activities on that disputed waters. Did you ever expect, sir, that you will get that much support from the international community? Hindi. Sa totoo lang. Bakit? Pati sa ASEAN na lang. Yung, aminin natin, powerhouse ang ekonomiya ng China. Sinong gusto, yung kung maiwasan mo may sama na loob sa'yo, may tampo sa'yo, may galit sa'yo, gagawin mo. So, para bang, kung hindi lang nadadamang nasa interest nila itong pagsasaayos nung sigalot dito sa West Philippine Sea at South China Sea, parang bakit pa nila willingly papasukan. Pero, palagi ko naman, sa 6 na taon, ipinakita natin na talaga naman pinilit natin makiusap sa kanila. Yung ipagpatuloy yung dialogong sana makatulong sa magkaroon ng mapayapang pagsasayos ito. Pumunta tayo sa mga formal na pag-uusap, hindi lang mula sa China tayo, na bilateral, multilateral sa ASEAN. Tapos ikinampanya natin yung posisyon natin. Pag nakita mo yung 9-dash line, para bang yung buong West Coast natin nawala. Kaparanggot na natira sa atin dito. So, titignan mo rin yung islang pinakamalapit ng China, no? Hainan, halos doble nung exclusive economic zone para makaabot sa Scarborough Shoal. Mas malapit pa yung isa, Recto Bank, 80 nautical miles mula sa atin. So, maliwanag, nandun sa 200-mile exclusive economic zone. So, inaasahan ko ba maraming sasama sa atin? Siyempre, maging practical tayo. No? Baka wala sa interest nila awayin yung napakalaking trading partner nila. Pero tayo kinagagalak natin, no? Sa suporta rin ng sambayanan, na pinakinggan tayo ng maraming bansa at maraming nagsabing dapat naman in conformity with international law at sinuportahan yung ating arbitration at saka pati na rin yung ASEAN. No? Dati parang dadalawa kaming boses doon na ito naman yung dalawa, magsasalita naman dyan. Ngayon nagkaroon na ng mga statements na galing sa ASEAN na sinasabing may kaba dito sa reclamation na ginagawa amongst other things. Alright, sir, tingin niyo po ba magiging matagumpay po tayo dito sa arbitration na ito? Kasi parang meron tayong pinirmahan na tinatawag ay United Nations Convention on the Law of the Seas. Tayo ng China naka-membro pa rin, signatory tayo. Okay.
pangunahin natin dyan, magkaroon talaga ng katiyakan. May valido ba o tama ba yung posisyon na doon sa 9-dash line? May entitlement ba ang China na ganito kalawak? Parang halos buong South China Sea. Or, tama ba yung posisyon natin na yung pinagkasunduan, meron 200-mile exclusive economic zone. So, hindi pwedeng tama yun sabay. Isa ang tama, isa hindi. So, pagtapos sa arbitration, pagiging maliwanag ngayon sa bawat bansa, ano ba ang tinasabing entitlement? Ano ba ang sayo? At ano ba ang mga obligasyon mo sa bawat isa? So, ang gusto natin makita nga dyan, magkaroon ng liwanag, tama ba o hindi, ito tinatawag na 9-dash line. At pag naging tama na yon, o di paano tayo makikipag-ugnayan sa isa't isa, lalo lumiwanag. Meron tayong stability dito sa tubig na to, at yung, kung walang katiyakan, wala yung stability, paano magkakaroon ng prosperity? At sana, lahat na nagsalita tukol dyan sa issue yan, sinasabi conformity with international law. Sana nga mangyari yun. Alright. Mr. President, pag-usapan naman natin ngayon yung kakayahan ng ating bansa na mag-host ng mga international events. Kabilang na po dyan noong 2015 ay nag-host po tayo ng APEC at sa 2017 naman po ang mangyayaring ASEAN Summit dito rin po sa ating bansa. Tingin niyo po, sir, ano po ba ang mga benepisyong ating pong nakukuha bilang aktibong miyembro po ng mga organisasyong tulad po nito? Well, yung sa APEC, syempre, economic community. Paano ba natin pagagandahin ang ating trading sa isa't isa? Nung ako'y nag-aaral ng ekonomiya, sa pamantasang pinanggalingan ko, syempre meron kang bansa. Pwede bang yung merkado mo, kung sino yung mamamayan mo sa isang bansa. Pero kung bigla lang buong mundo ang merkado mo, sa Pilipinas, ilan tayo? 100 milyon, yun ang merkado mo. Yung buong mundo, ilang bilyon na tayo ngayon. Kung matatap natin lahat yan, mapapalaki natin yung ating mga kumpanya, napaparami oportunidad natin mga kababayan, at gumaganda ang ating sitwasyon. Kung tutusin nga, meron tinatawag na economies of scale. Mas marami kang gagawin, mas marami kang ginawa na isang bagay, nagiging mas mura bawat bagay. Okay. Pero ano ba yung diretsuhang benepisyo natin dyan? Bigyan ko isang sample. Meron isang malaking kumpanya na Amerikano. Ang problema ko, hindi ko pwede sabihin dahil hindi ako sure kung nagkaroon sila ng disclosure sa kanilang Securities and Exchange Commission. Sabihin ko na lang, sabi niya sa akin, at malamang alam mo yung brand na to, kwento ko lang sa iyo mamaya pagkatapos na, pero 600,000 ang kanyang empleyado sa kasalukuyan. Kung maglipat siya ng 10% sa Pilipinas, 60,000 yun, na bagong trabaho. Okay. Ngayon, sabi niya sa akin, paano ba tayo nakita? Nanonood siyang TV, na-cover tayo. Hindi ko malala kung saan tayo na-cover. Sabi niya, yung Pilipinas, hindi ko pa nasubukan yan, baka okay dyan. So, itong taong to, dumating 2 beses na sa Pilipinas. At nung pangalawa, PESA Awards Night, nakita ko siya. Sabi ko, you're back. Must be good news. Sagot niya sa akin, definitely, it's good news. So, parang napapalapit na yung pagtayo niya ng mga pabrika niya dito, number 1. Pero mas mabigat doon. Gusto niya magtayo ng research and development facility sa Pilipinas. Siya at saka meron namang kumpanyang Hapon, pareho sila. Pero, hindi lang yung magtatayo, isa expansion na, pero gusto nila yung R&D. Ang tinatanong sa atin, meron ba tayo ng talento? Mga doctorate, mga masters sa engineering. So, nag-inventaryo DOST, sabi meron. Kaya natin i-sustain. So, yung pag hinost natin, kunyari, APEC, yung sa reporter media, nagpa-credit sa atin 2,000. O tigi-tigi isang story na lang yun, 2,000 beses binanggit ang Pilipinas. At, magkano yun kung namili tayo ng advertising space? Yung pag napakita natin, kaya natin patakbuhin na maayos, lahat masaya, o efficiency ng ating bansa. At sa tulang, ito yung kinagagalaw. Kadalasan, pag meron tayong ganitong mga pagtitipon, ultimo yung gastos natin bayad. Dahil pag may dumating na mga delikado, gumagastos raw ng 1,000 kada tao, parang imamatch yun. Ano ba gagastusin natin? Ano ba yung ilang ba darating? Parang yung bayad. So lahat ng nangyayari, ibang bagay, dagdag na lang talaga. At saka, balikan ko nga, magkano yung advertising sa Pilipinas? Paano sabi na, 30 seconds, 1,000,000 piso. Mahal po talaga. Ito, international coverage na libre. Opo. Mas nakilala talaga ang ating bansa sa international community. Pag-usapan naman po natin, Mr. President, sa 2016 national budget, malaki po ang inilaang pondo para po sa Department of National Defense. Sa inyo pong palagay, sir, ano po ba bakit po ba natin kailangan na gawa ng modernisasyon ng ating hukbong sandatahan?
baka pwede tayo mag-umpisa kung saan tayo nagmula. 2010, no, nagkaroon ng problema sa Korean Peninsula. Merong barko na South Korea, lumubog, inatake raw ng torpedo. Meron silang isang isla, Kinanyon. Tapos, kakaumpisa ko, siguro mga 3-4 na buwan pala sa pwesto, may nagbabadya ng baka maging tunay na gera to mula sa North at sa South Korea. O ba't ko binabanggit yan? Meron tayong 50,000 Pilipino sa South Korea. Meron pa tayong Siyam sa North Korea. Napatanong ako tuloy, bakit tayo may kababayan sa North Korea nung ginagawa doon? Mga empleyado ng United Nations pala. Okay. Ang tanong ngayon, kung magkaroon ng gulo, siyempre obligasyon ng gobyerno, pangalagaan natin mga kababayan, kung nasa man, ano ang kakayahan natin? Sa totoo lang, meron tayong, nung panahon yun, iisang C-130 na aeroplano. Okay. Gaano katagal bumiyahe doon? 4 na oras. Tapos sasakay yung tao, 2 oras, babalik dito, 4 na oras ulit. 10 oras kada biyahe. Ilan naman kaya lulan? 100. 50,000 pinag-uusapan. Sunod, ano pa meron tayo? Meron tayong barko, kaya maglulan ng 1,000. Wow, mas maganda yan. No? So, gaano katagal naman ang biyahe? 10 araw. Eh, yung 10 araw, hindi ko na tinanong. Sa totoo lang, hindi ko na tinanong. 10 araw papunta, 10 araw pabalik. Kasi maski yung 10 araw na isang na papunta at pabalik, baka tapos na yung bakbakan doon. So, yun yung ano eh. Tapos dito, no, kapuluan tayo, mahigit 7,000 mga isla. No? Tuwan-tuwa ako nung kinomisyon namin kamakailan yung BRP Tarlac. No? Dahil yun, magiging pinakamalaki na talagang pwede maging opisina ng gobyerno, pwede siyang maging ospital, pwede siyang maglula ng napakaraming sasakyan, tunaladang mga relief goods. Kung sakasakali man magkaroon tayo ng, di ba, sakuna anywhere in the country. Yung, sa totoo lang, nung tumama si Yolanda, no, umabot tayo na parang ang dami natin kinausap na mga meroro na itinivert na para kunin yung mga kargamento mula Sorsogon, sa Matnog, papunta ng Samar. So, siguro, baka pinakamaganda rin sinabi ng taga-Air Force. Eh. Dati ho, ang Air Force natin, puro air, walang force. Ngayon, meron na home force. Para tumataas na pati yung mga gusto sumama sa Air Force dahil meron ng kagamitan. So, in short, pagkatagal-tagal na pabayaan. No? 36,000 kilometers yung ating coastline. Tapos, siyempre, i-radiate mo pa yung exclusive economic zone. Ang barko natin nasa 132. So, mas magaling ka siguro sa akin sa math, paki-compute na lang kung gaano kalayo ang babehin ng 132 ships. Karamihan pa, no, pinagmanahan natin mula World War II. No? So, pati yung gasto sa patakbo, yung pananatili na lumulutang pa nito, talagang problema. So, ang masakit, pag lalo na binibisita tayo ng 20 bagyo taon-taon, ang dami natin inaasahan sa Sandatahang Lakas, sa Kapulisan. Tapos, to a large degree, halos parang bahala na kayo. Basta gawin nyo. Hindi naman tama rin yun. So, kailangan natin improve ang ating mga kapasidad. At kaya nga, sa tagal na napabayaan, sa tagal na at sa mahal na mga kagamitan to, lumalabas para ang laki ng budget. Pero ulit, binabalanse natin yung kailangan natin na hindi naman kakabahan yung ating mga kapitbahay na may tayong binabalang na iba. On the lighter side, Mr. President, tanungin ko kayo, ano po ang inyong pakiramdam nung inyo pong nakita yung pong mga FA-50 fighter trainer jets na in-escort po ang inyong chartered flight nung pumasok po ito sa PAR mula po nung biyahe po niyo sa Amerika? Lahat kami dun sa aeroplano yun talagang laki ng ngiti. Talagang may pride. No? At sa akin siguro mas personal pa. Nung panahon ng aking ina bilang Pangulo, nasama ako sa dadalawa lang state visit. Okay? At yung isa doon, sa totoo, galing Brunei, pabalik, escortan ng ating mga F5. Huwag na mamamasamain, no? Ewan ko ano nangyari. Hindi nagkita yung F-28 na gamit-gamit ng nanay ko at saka itong mga F5. So dito, no, bago pala yung last time nagpalipad tayo ng mga jet sa ating Air Force, 2005. Okay. So, siyempre, yung mga piloto ba natin, kaya pa magpatakbo ng mga jet? Yung controller ba, marunong pa mag-control ng jet? Yung radar systems ba, nadedetect pa? So, yung simpleng act na sinalubong kami, nagmaneuver sa ilalim ng aeroplano, sa taas ng aeroplano, naghiwalay yung dalawa, nagsama yung dalawa, talagang, wow, no? Bigyan mo talaga yung Pilipino ng tamang kasangkapan, tamang pagkakataon, talagang titingkad yung kakayahan.
Mr. President, ano po sa tingin ninyo ang inyong legacy o pamana sa ating pong sambayan ng Pilipino bilang ika-15 Pangulo ng Pilipinas pagdating po sa poverty reduction and empowerment of the poor ng mga programa po dito? Yung sa legacy dyan, no? Kasi para bang, alam mo, nung tumama si Undoy, meron akong nakita mga tarpaulin ng DSWD. No? Tumatanggap ng relief goods sa mga susunod na lugar. Ngayon, aminin ko, Yolanda, may mga nag-donate, thank you. Pero hindi umabot yata itong pamahalaan natin na ng limos kung saan man. No? Pag darating ang sakuna, parati natin pinipilit na nandiyan na yung relief goods, nandiyan yung personnel, nandiyan yung equipment, na ayos na yung mga kababayan natin na bigyan ng tamang babala. Okay? So, isang bagay yun, no? Na hindi bahala ka sa buhay mo. Pag dumating, poverty reduction, yung mga ibang media outlets nagtanong sa akin, bakit may mahirap pa? So, tinanong ko, paano ko mahirap itong araw na to, bukas mayaman? Maliban sa kung magnanakaw ka na limpak-limpak, hindi ka siguro pwedeng overnight mayaman. So, anong hinabol natin dito? Ulit, no? Dami natin pinasukan talaga lahat ng pwede para talagang magkaroon sila ng pagkakataon, iangat yung sarili nila. Pero pa doon sa talagang diretsuhan tulong, nandiyan na kayo sa health, no? Na hindi ka bahala ka sa buhay mo, kung magkaroon ka matinding karamdaman, nauubusin lahat ng naipon mo. No? Nandiyan yung lahat ng nilaan natin para sa education. Sa education, no, ang nakalimutan kong masabi, merong study kasi na out of school youth. Panahon pa nanay ko kasi nung libre supposed to be ang grade school at saka high school. Pero meron tayong mga kababayan na sobrang hirap na hindi man kaya yung pamasahe ng anak para papunta sa eskwela. So nagkaroon tayo ng tinatawag na out of school youth. 2008, ang numero nakalaan, 2.8 million ang out of school youth. Every 5 years ang ginagawa kasi study, 2013, naging 1.2 million na lang na dumami yung tao. Yeah. Dumami yung populasyon, dapat masarami estudyante, pero ang laki ng kinonte ng out of school youth. Tapos balik tayo, pag nakapag-aral, pag nakapagtapos ng high school, 40% ang dagdag kaysa kung some schooling lang sa elementary. Isa na naman yan. Pag sinabi mo infrastruktura, 160 billion nung nag-umpisa tayo, 750 plus billion sa 2016 budget. So ano ba nagawa dyan? Merong proyekto sa Iloilo, ang ngalan ay Halaur, no? Project. Ito, dam para irrigation ng ating mga farmers doon. Kailan ba unang inisip yung proyekto yun? 1960. In taon na napanganak ako. Baka tayo na gumagawa. Itong mga construct na Skyway Stage 3 at saka yung isa pa sa MPIC, yung SLEX, NLEX connector sa tinatawag. Pinangako yan ni Ginoong Marcos, late 70s. Tayo na rin ang gumawa. Para ang dami, actually may listahan dito ng mga 10 na sino-sino na nga ako, tayong gumawa. Ngayon, pag meron kang infrastructure project, siguro diretsuhan, paano maibsan ang kahirapan. May mga, yung Apayaw, nadalo ko, ibinalita sa atin. For instance, paano ba kami pinabayaan dito? Pag mamamalengke kami, kami sa gubat, kung ano kaya namin bitbitin sa dalawang kamay namin, yun lang ang pwede namin bilhin. Pag yung imaanak namin, tinatamad mag-aral sa layo ng mga eskwelahan nila dahil nilalakad ulit na puro lang karsada. Yung pag-health, sabi ng governor sa akin, nung araw dito, pagandahan kami ng ambulansya. Pagandahan ng ambulansya. Para magkaroon ka na luna sa yung karamdaman mo, kailangan maitakbo ko sa karating na probinsya na merong ospital. Ngayon, sabi na kami na referral hospital. Yung karsada na isa, merong nag-aaral, college yata siya ngayon. Sabi niya, dito, mas madali nang puntahan yung aming tourist site. Dumami yung turista. Tourist guide ako ngayon. Yun ang nagbibigay sa akin ng allowance ko sa pag-aaral. Pati na yung parang board and lodging raw yata niya. Nakukuha niya sa pagiging tourist guide niya. So, yeah, ang hirap sabihin lahat ng pinagagawa. Pero siguro bottom line doon, again, nakatutok sa tao, paano ba natin isasagad ang oportunidad ng bawat isa para maka-asenso siya, para makaangat siya. Alright. Sir, I would like to know, how would you like to be remembered by the Filipino people when you step down from office? Siguro naging partner nila sa pagbabago ng anyo ng Pilipinas. Okay. Sir, mabalik naman tayo dito, magbalik tanaw tayo. Sinelebrate natin ngayong taon ng 30th anniversary of EDSA People Power Revolution. Sa inyo po bang palagay, sir, ay ating pong naibalik or nanumbalik po ba ang diwa ng
nitong People Power Revolution sa ilalim po ng inyong administrasyon? Daming images kaya nababagalan akong sumagot. No? Yan pa nagsabi ka ng hustisya. No? O karapatang pantao o yung karapatan ni Numan. Ang tatay ko, inakusan ni Ginoong Marcos ng mga krimen. Sabi ng tatay ko, chief executive ka eh. Ano ina-execute mo? Yung batas. Bakit di mo ako ihabla? So hinabla ni Marcos. Nung pinasok na yung martial law. No? Kasi may mga korte bukas bago martial law, hindi hinabla doon. Si Villa ng tatay ko, dinala sa military commission para doon ihabla. At maraming ginanon. No? Tingnan mo yung karapatan doon. No? Sino nag-akusa sa tatay ko? Si Ginoong Marcos. Sino nagtalaga ng mga opisyal para doon sa paglilitis? No, hindi lang yung mahukom, pero pati na rin yung prosecutor at saka yung defense. Si Ginoong Marcos. Pag natapos sila sa proseso nila, may desisyon, sino magre-review? Si Ginoong Marcos pa rin. No? So, talagang, para ba doon, may karapatan ka nung araw na purihin yung gobyerno. At ngayon, parang, so, nanumbalik pa sa atin. Siguro, parang hinabol natin, yung gobyerno dapat talaga maging partner mo. Talagang paglingkuran ka. Dati, may gobyerno na pwede ka hindi pansinin. No? Hindi ka pansinin. Kung pinansin ka pa, parang inaapi ka. Nanumbalik ba? Aminin ko, 30 years ka no? May bagong henerasyon na talagang hindi naramdaman yung martial law. Yung iba siguro nahihirapan pag-intindihin na ngayon smartphone, laptop, internet connected. Paano mo pipigilin lahat to? Noong panahon namin, pag mayroong artikulong hindi maganda sa isang magazine, tatagalin yung article. Kuminsan yung buong magazine, pag marami tanggal lahat yan. Sorry ka na lang. Pag nanood ka ng TV, basa ka na dyan, nakinig ka ng radyo. No? Pag may nagsalita laban sa gobyerno, subversibo. So naiiwan doon, puro mga puri. No? Na, sipin mo nagkaroon, merong batas anti-rumor mongering law. Dahil nagkaroon ng mas may kredibilidad yung chismis kaysa yung media. Okay. Pero parang balik tayo sa bagong henerasyon, medyo mahirap intindihin yata yun. Pati yung teknolohiya namin nun, siyempre, paano tayo nagpapasa ng impormasyon? The photocopy, meron pa. Pero yung mimeograph, sabi, ano yung mimeograph? No? Yung typewriter, ilan sa akin na nakita. Siguro pwede ko nang gamitin, anong balik ba? Sana, nakita nila kung ano dapat ang gobyerno. No? Pag sinabing, maglilingkod ako sa inyo, tinutuo, hindi bukang bibig lang. So, meron nung EDSA anniversary, nagkaroon ng experiential museum. No? Tapos, yung nakausap ako mga kabataan, nasabi nila, pumila ho kami, medyo matagal. Pero sa totoo lang, sulit yung pagpunta namin dito, naintindihan namin, mas naging makatotohanan, yung pagka-experience sila. At sabi ko, kung ganyan, maayos yung patutunguhan natin. Sir, ngayon naman po pag-usapan natin ang mga public-private partnership projects. Ano-ano po ba? Paalam po natin sa ating mga boss, ano-ano po ba ang mga PPP projects na nasimulan at natapos po sa inyong termino at ano po yung mga naiwan? Well, merong total yan ng 50 na nasa pipeline. 11 ang na-award na. Yung mga sample po niya, under construction ngayon yung terminal ng Cebu Mactan. Okay. Kumita na naman ang gobyerno doon na silang gagawa, silang magpapatakbo, mas efficient nilang patatakbuhin at may binayaran upfront or babayaran sa gobyerno kaagad na yung parang in advance, yung dapat nila ibayad dyan. Yung Calax na nabanggit ko kanina, isa rin sa mga proyektong yan. So, siguro ang gusto ko yung pagdiinan dyan, pwede ko namin sabihin lang sa inyo yung lahat nito 11, Pero ang gusto ko yung pagdiinan dyan, dati yung mga LRT, MRT, PPP yun. Pero walang interesado sa atin. Kaya isipin nyo, yung mga advertisement dyan, palagi ko hanggang ngayon, hindi pa sa atin yun wala tayong kinikita doon. Yung sa mga istasyon at may mga concessionaire doon, hindi rin tayo kasali doon. Tapos, para lahat ng paraan para kumita, ibinigay doon sa mga private na partner, number one, meron pang, yung sa tren, nagagarantiya pa tayo ng dami ng pasahero kada araw. Pag hindi naabot yung dami ng pasahero, babayaran rin natin. Kaya sa-subsidize tayo, baka bago na yung figure. Pero nag-umpisa kami kasi, parang yung sinasubsidize natin
parang 60 pesos total, 45 pesos ang sinasubsidize bawat pasahero, bawat biyahe. Okay. Dahil nga sa lahat nito mga agreement na pinasukan bago ng panahon natin. Ang major contrast ngayon, ang dami nagbibid sa mga project natin at nagpapagandahan sila ng offer kaya meron tayong premium. Yung kailangan natin ng infrastruktura, binabayaran pang gobyerno para itayo nila. So, yun ang pinakamalaking pagbabago dyan. So, paano natin naabot dyan? In-improve natin yung PPP Center na under na NEDA, may amendments sa BOT law. Tapos, siguro, kadamay na rin sa reputasyon ng Pilipinas na nagbago. No? Kaya, yan, hindi barya, no? Yung Cebu Mactan, billion. Yung Calak, sigurado ako, premium, nasa 27 billion. At marami pang iba. No? Ngayon, ano pa yung mga nabinbin? Kunyari katulad doon sa Laguna Lake. No? Nung dinata natin proyekto dyan, kalokohan talaga eh. Kumontrata gobyerno, dredging raw para lumalim, dumami yung water capacity, yung water holding capacity. Yung problema nun, kukunin yung putik no, sa isang parte ng laot, tapos ililipat sa kabilang parte. Sabi ko, parang grade school pa ako nung nag-intindi, no? You know, yung physics at saka yung volume, yung matter, yan. Sabi ko, kung di mo tinanggal yun nandyan, paano dadagdag yung tubig? Sabi na, i-compact naman raw. Sabi ko, ganun. Gagastos tayo ng 18.7 billion pesos para maglaro ng putik natin. So, pinaka-cancel ko yun. So, ang hinahabol doon sa Laguna Lake para matinggal yung baha, tinatawag nila ring road dike. No? So, kakaroon ng karsada sa taas ng mga dike na magkocontrol ng flow ng tubig. Pwede ibalik sa laot, pwede palabasin mula sa laot. Tapos ang kinaganda nito, ang pambayad natin doon sa proyektong yun, may mga parteng i-reclaim. No? Yung reclaim area, ang bayad doon sa pagtayo nitong napakalaking proyektong to. Hindi natuloy yun sa panahon namin, nagkaroon ng konting issue. Kasi ang pambayad nga natin, reclaimed land. Ngayon, hiningan ako ng proclamation na sinasabi itong reclaimed land ay pwedeng i-alienate at i-dispose o pwedeng gamitin. Ang problema ko, hindi naman ako pwede gumawa ng proclamation sa lupang wala pa, dahil i-reclaim pa lang. So nag-chicken and egg question. Nag-aalanganin yung mga interesadong magbid na baka naman pag natapos na namin i-reclaim, natapos na itong karsadang to, hindi maliwanag na itong bayad sa amin. At umabot na sa kakoti na kasi panahon rin natin dito. So nakaganda naman yan dahil may modification ng project na lalo pang magsisiguro dun sa iwas ng baha. No? At yan na nga, nandyan na yung plano, nandyan na yung modification ng plano nasa DPWH and in partnering with DNR at saka LLD and others, no? So, implementation na lang. At syempre, mas may yung pag nagkaroon ng bidding dyan, mas may katiyakan na maitutuloy yung mga kondisyones. Sir, ano pong unang inyong gagawin pagkatapos po ng inyong turnover ng pagiging presidente po sa June 30, 2016? Uuwi sa bahay namin, no? Ngingiti siguro na talagang physically, literal, medyo malaki na ang nabawas ko responsibilidad. Tapos yung masanay ulit tumira sa Times, alam nyo, parang niremodel na mga kapatid ko rin itong bahay. At malaki ko maganda nga yun dahil kung tatandaan ninyo, nung namatay nanay ko August 1, September, parang wala mang 40 days yata, nagdesisyon na akong tumakbo. Yung, kung babalik ako sa bahay sa dating anyo, talaga lahat ng sulok, lahat ng parte, lahat ng kung ano man nandun, papaalalahanin ako nung ilang napakarami yugto ng buhay ng pamilya namin. Sabi, paglabas ko lang doon sa parte kung saan ako dati nakatalaga, titignan mo diretso, kwarto na nanay tatay ko, malala ko sila. Pihit ako ng kaliwa mula doon, dito binuro ng tatay ko, pihit ako pag ganun, dining room namin, dito kami maraming pagtatalakay, pag-meeting na dinatan. O putan lang akong kusina na nanay ko kasi siya nagluto na maraming masarap na pagkain. Punta akong garden, dyan yung mga halaman niya na siya mismo nag-aalaga. So, parang wala na akong ginawa dito kundi mag-senti at mag-aalala. So, inayos ng mga kapatid ko. Tapos, siyempre, organize ko na naman. Siguro malamang, baka nung gabi, babalik ako yung mga pinupuntahan comfort food places ng araw na, alam mo, siyempre, hindi naman tayo sanay nakakain tayo mag-isa lang. Pag yung kasama ko yung buong yung PSG na dito, lahat ng mga kasama, medyo, dati pupunta ako dyan, mag-isa, kuha akong hamburger ng tropical lahat. No? Ngayon, siyempre, may sasama sa akin, dadamay ko lahat sila. Baka babalik tayo ganun. Baka ako, driver na lang. Dalawa na lang kami, ang gastos. But what
What will you miss most, sir, about your administration o sa pagiging Pangulo po ng ating bansa? Siguro yung parati sinasabi ko na pag may nakita ka problema, no? May karapatan ka, may tungkulin ka, at may kakayahan kang patugon sa kung sino mang ahensya ng gobyerno. Pero alam mo ngayon na, pag ilang nagtanong sa akin, siguro yung interaction sa taong bayan, no? Ang pinaka-mamimiss. Sir, panghuling tanong na lang po, ano po ang inyong mensahe sa lahat ng sumubaybay at sumuporta po sa ating pong programang Report kay Boss sa loob po ng mahigit na 3 taon? Well, sabi nga, siguro isa naalala ko, sabi nung isang waiter dito sa Malacanang, nung nag-uumpisa tayo na discover natin lahat ng problema, parang ang tagal nung 6 na taon. Sabi nung waiter sa akin, sir, sandali lang yan. Ngayon napatapos na, parang sandali lang nga. Pero sa totoo lang, may mga araw, daman-daman ko lahat ng 6 years yan. Pero sa dulo pa mga kababayan, sa totoo lang, number 1, napakalaki honor talaga. Binigyan niyo ako ng mandato na mamuno sa isang dakilang lahi tulad ng Pilipinas. No? Sa lahat ng hamong aking hinarap, dahil sigurado kung nandiyan kayo sa likod ko, no? Kinaya natin lahat ng dumapo sa atin. At siguro, masabi na rin natin, pwede naman nating source of pride na tinignan na rin tayo na ibang bansa na sa wakas, no, Pilipinas na sick man o patient, ngayon may pagka-role model na marami rin. So, hindi mangyayari lahat to kundi dahil sa inyo. Kaya ulit, pagsubaybay nyo rin dito sa programang to, na natili yung ating contact with each other in another mode. Kaya maraming salamat sa pagsubaybay nyo. At sana nga po, no, yung parati tayo nakatuon doon sa paano ba natin lalo pa mapapaganda ang ating bansa. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you. President Benigno S. Aquino III, maraming salamat po sa panayam na ito at congratulations po sa success po ng inyong administrasyon. Salamat. Thank you po, sir.